Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Mukhang Defensive Tuloy. Muling nilinaw ni Atty. Livito Baligod na hindi umano direktang inakusahan ng mga dating bagman ni Senator Kiko Pangilinan sa usapin ng umano'y flood control kickback scheme. Ayon kay Baligod, ipinakita lamang sa press conference ang ilang larawan ni Pangilinan at ng kanyang pamilya, ngunit wala umanong komento o paratang mula sa mga testigo laban sa senador. Sabi ni Atty. Baligod, totoo naman na walang comment ang mga sundalo sa particular picture na ito, pero kung makapag-react sila at mga fans nila ay mukhang defensive tuloy. Iginiit ni Baligod na walang direktang pahayag ang mga testigo na nag-uugnay kay Pangilinan sa mga aligasyon. Nauna nang itinanggi ni Pangilinan ang anumang pagkakasangkot sa umano'y flood control scam at sinabing puro pasaring lamang at walang matibay na batayan ang mga akusasyon laban sa kanya. So ito po yung press conference noong June 16. Nagpapakita ng mga pictures ang mga Brave 18 Marines at nagkukomento sila, ano yon. So, nung lumabas yung picture na yon kasama si Senator Pangilinan, ito yung mga mangilang-ilang picture, pinakita yung mga sumakay sa mga air assets ni Saldico. Yun ang subject ng picture. Sumakay. So, nagkataon na may picture na lumabas kasama si Senator Kiko Pangilinan. I think nung kampanya ito kampanya nitong midterm election last year, lumalabas na sumakay si Senator Pangilinan at kanyang grupo sa isang air asset ni Saldico pagpunta sa Marawi. Kaya yun, nailabas yung picture na kasama siya. Kaya lang, agree ako, wala akong narinig na salita ng mga Brave 18 Marines na nabigyan ng pera, maleta, paper bag pa si Senator Pangilinan. Grabe kung makareact si Ate Xiawi. Grabe pag-react. Galit na galit. May napanood akong interview. Si Atty. Baligod in-interview sa Billionario News Channel. Ang nag-interview sa kanya, sina Atty. Trixie Angeles, si Atty. Edwin Lacerda. Yun ang topic nila. Atty. Galit na galit si Ate Xiawi. So yun, sabi, wala namang statement. Wala namang aligasyon ng Brave 18 Marines na nabigyan ng pera si wala. Na-i-plus lang, kaya ipinapaliwanag ni Atty. Baligod na yung taga-control sa picture, yung bang pindot-pindot para ilalabas kasi slide Bilisan nyo dahil hindi yan, walang significance yan. Ganun daw. Nung nakita ng kampo ng Senator Pangilinan yung picture, nag-react sila. But at least, ngayon, naklaro na hindi kasama si Senator Pangilinan sa nadeliveran ng malita. Naklaro na. Okay. So, all is settled. So, ito na lang. Ang issue of contention ngayon, itong si Senator Erwin Tulfo na Blue Ribbon Committee Chairman. Sabi niya na, huwag kayong maniwala dyan. Daldal sila ng daldal, salita ng salita, puro sabi-sabi. Wala naman silang ebidensya. Yung pagbanggit na wala namang ebidensya, ayun, nagpaliwanag si Atty. Baligod na there are 3 classes or types of evidence according to the rules of court.
testimonial evidence, documentary evidence, and object evidence. Ang pinakamalakas daw sa ebidensya is testimonial. Ang mga brave Marines, yung testimony nila, yung pagsasalita nila, yung knowledge nila sa nangyari, that is testimonial evidence. So lumalabas na hindi alam ni Senator Erwin Tulfo yung mga klase ng ebidensya. Kasi ang hinahanap daw itong mga inaakusahan is picture daw na nagpapakita na tumanggap si Erwin Tulfo ng maleta. Yun ang hinahanap. So that's documentary evidence. Ang paliwanag naman ni Attorney Baligod, napaka-simple. Example, krimen. Nakita mo yung tao, sinaksak niya yung isang tao. At magsasalita ka sa korte tungkol sa nakita mo, that's testimonial evidence. Ngayon, documentary evidence, may picture ba? Kung walang picture na nakuha, it does not mean na wala ng saysay ang testimonya ng nakakita dahil eyewitness nakita niya. Patutuhanan lang niya yun sa korte. So, ang hinahanap yung picture. Documentary evidence yun. So, posibleng walang documentary evidence, kailang may testimonial evidence at pag na-cross-examine sa korte o doon sa BRC hearing, ma-cross-examine, lalabas kung totoo o sinungaling ang testimony ng Brave 18 Marines. Ganon. So, ganon ang documentary evidence. Object, example, yung pagsaksak, kutsilyo. Maipakita ba yung kutsilyong nagamit? Yes, ito po. Meron bang fingerprints ng nasasakdal? Yes, meron po. Ito po. Yon. Nag-corroborate. May nagsabi na may nagpatotoo, may picture, at yung object, yung patalim na ginamit, nandun yung fingerprints. Yan ang kompleto. But it does not mean na lahat kompleto. Testimonial evidence pwede na basta ma-cross-examine ng maigi. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan na mo gyero. So mag-atop na ni karon. Salamat yo, maka-atop na gyud mi karon. O karon mo na ni ang karaan nga balay sa natagaan na mo gyero. So mo na ni ang iyang atop nga kawayan lang. So karon nagpatindog siya og bag-ong iyang balay. Og moupod ni dayon ang iyang gitukod nga bag-ong balay. Sumuni ang atupan karon sa hiro nga natag sa iyaha. Karon naman ni gid ni kuya sa pag-atop. So maayo na gid nga tan-aw ang iyang balay. Salamat sa Ginoo kay naa siya gigamit nga tao nga mo'y maghatag og sin, og salamat pod sa nag-sponsor og sin kay matarong na gyud among abuhan ani kay ang among atop sa abuhan kawan ra gyud kawayan na gaulan na naman. Salamat gyud kaayo sa naghatag og sin. Pila na day ka tuig ang imong abuhan nga kawayan lang? Murag 5 na ka tuig. o 5 ga ilis-ilisan ra ba kay di ta pag-afford og sin. Oo. Karon kay naa may naghatag og sin. Salamat kaayo. Oo, salamat kaayo ya. Makita nato nga naa na gyud ang sin. Oo.
Salamat kayo ya.